Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. 12 verse 1, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of the mercies of God, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, which is your true and proper worship from the NIV. Isang napakalaking katanungan, ano ba ang dapat gawin kung tunay kang Kristiyano? Makikita natin yung salitang therefore. Kapag nakakakita po tayo ng salitang therefore, ibig po sabihin yan, kumbaga kayo ay nag-experiment sa biology o sa science subjects, ito na po yung pinaka-conclusion or generalization ng mga sinabi mismo ni San Pablo mula chapter 1 hanggang chapter 11. Marami po mga scholars ng banal na kasulatan o ng Biblia na naghati po sa aklat ng mga taga-Roma na mula doon sa Romans chapter 1 hanggang chapter 11, ito po ay yung doctrinal na bahagi. Yung natitirang talata mula chapter 12, verse 1 hanggang sa dulo, ito naman yung tugon, dapat na tugon ng bawat isa na tunay na nakaunawa doon sa doktrina ng banal na kasulatan mula chapter 1 hanggang 11. Nagbubuod sa iisa pong tema at ito nga ay yung tinatawag natin justification by faith or pagwawalang sala, pagbibigay katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ano po ang dapat nating tugon? Ang turo po ni San Pablo dito po sa aklat ng Roma pagkatapos niyang discussingin ang mahabang pagpapaliwanag patungkol sa kaligtasan na ating natamo, ang sabi niya, nang sa gayon, I urge you, ang ibig po sabihin ng urge, mayroon po dong urgency, napakahalaga na dapat po nating gawin. Ano po ang dapat natin maging tugon? I urge you, brothers and sisters, so lahat po na tumanggap sa Panginoong Kristo, maliwanag po sa talatang ito na tayo po ay magkakapatid, iisa po ang ating Ama na nasa langit na may gawa ng langit at lupa, iisa ang ating Big Brother, ito ay wala iba kundi ating tagapagligtas sa Jesus, kaya nga tayo ay magkakapatid, mga lalaki, brothers, mga babae, sisters, at dahil sa kahabagan ng Diyos, ano sabi dito, i-offer natin ang ating mga katawan bilang buhay na sakripisyo, banal at kaaya-aya sa Diyos. Atin pong dapat maunawa ng mga bagay na yan, ang sabi po dyan ay i-offer natin. Sa banal na kasulatan, pag sinabing nag-o-offer ka para doon sa lumang tipan, na yung mga Israelita ay nag-offer sila ng mga animal sacrifices, kapag ini-offer na nila ito sa altar, ibig sabihin, hindi na sila ang may-ari ng mga animals na yon. Sa gayon din pong kahulugan, kapag tayo nag-offer ng ating sarili sa Diyos, ibig sabihin, ikaw na Diyos ang nagmamay-ari sa akin. Dahil tunay naman ang banal na kasulatan na tayo ay pag-aari ng Diyos dahil binili na tayo. We were redeemed by the blood of Jesus. Tinubos tayo ng dugo na ni Kristo kanino? Kay Satanas. Kaya nga tayo na ay pag-aari ng Diyos. At dito kapag naghandog tayo ng buhay, nililinaw lang natin, inuunawa natin na kapag naghandog tayo ng buhay sa ating Diyos, sinasabi natin, ikaw nga Panginoon, ikaw nga aking Diyos na nasa langit, ang siyang may-ari sa akin. It is something like dedication. Kapag kayo po ay naghandog, halimbawa may bago kayong bahay, pinabless nyo yung bahay nyo, okay, may bago kayong sasakyan, pinabless nyo ang inyong sasakyan, ibig sabihin nito, ang sasakyang iyon at ang bahay na iyon ay sinasabi ninyong hindi nyo iyon pag-aari. Iyon ay pag-aari ng Diyos, kayo lamang, tayo lamang ay katiwala. Nauanag po na kapag naghandog tayo ng ating mga sarili sa Diyos, sinasabi natin, your will be done, not my will. Ikaw ang mataas, Panginoong Jesus, ako ay mababa. At may tatlo ditong katangian ng ating mga katawan kung ano dapat ang katangian natin para tanggapin ng Diyos ang ating mga offerings. Una, ang sabi dyan, living
buhay. Ano po, at alam naman natin yung mga animal sacrifices, buhay yan na kinukuha, kukunin ang kanyang dugo, papatayin at yung dugo na yon ang ihahandog sa altar. At sa gayon din paraan, kapag tayo naghandog ng ating mga buhay, tayo ay living. Ibig sabihin, patayin na tayo mula sa ating kasalanan, mula sa ating pagkatao. Kaya wala nang paghahari sa atin si Satanas at wala na rin paghahari sa atin ang kamatayan. Pangalawa, ang sabi doon ay holy. Living sacrifice, holy. Ang ibig sabihin ng holy ay banal or set apart. Alam po ninyo, yung mga animal sacrifice sa lumang tipan na inihahandog ng mga haring mga saserdote at mga piling mga banal sa lumang tipan, pinipili nila yung mga hayop na walang kapintasan. O hindi bingi o hindi pilay, mga unblemished, walang kapintasan, walang mga mantsa, makikisig, malulusog. Ganyan po ang ibig sabihin ng holy. At tayo po, ang ibig sabihin kapag inihandog natin ang ating mga sarili dahil nga tayo binanal ng Panginoong Hesukristo, pinatawad na mula sa ating mga kasalanan, na ituturing din tayong banal, holy, dahil hindi tatanggapin tayo ng Diyos kung hindi tayo binanal ng Panginoong Hesukristo. At maging maliwanag sa bawat isa sa atin na kapag ikaw ay banal, na set apart ka na para sa Diyos. No, banal, ang buhay natin ay para na sa Diyos. Hindi na para sa mundo, hindi na para sa ating mga sarili, kundi para na sa Diyos. At ang bibigyan kaluguran natin ay walang iba kundi yung banal na Diyos. At kauliulihan, acceptable, no? Dapat maging katanggap-tanggap yung mga animal sacrifices. At tayo rin, para maging katanggap-tanggap tayo, dapat may dala-dala tayong lisensya or pass. At ito ay walang iba kundi yung pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo. Dahil sabi na pa na nakasulatan John 1:12 na ang sino man na kay Kristo ay tumanggap, sila ipinagkalooban ng Diyos ng karapatan. Meron tayong right to become children of God, which is the expression of your faith. Ang pananampalataya ng tao ay panloob, ang expression nitong panlabas ay i-confess ng bibig natin na ikaw pa ni Jesucristo ang aking tagapagligtas at maniwala ka sa iyong puso na siya ay mabubuhay na sa iyo. Yan ang paraan para maging acceptable tayo sa harapan ng Diyos. At pag ginawa natin yon, ang sabi ng verse na ito is your true and proper worship. Define ni San Pablo ang tunay na kahulugan ng pagsamba sa Diyos. Ang tunay na kahulugan ng pagsamba sa Diyos ay hindi yung pag-awit natin ng mga praise songs o ng gospel song. Hindi yung umiiyak tayo kapag tayo umaawit. Hindi yung tumataas ang ating mga kamay. Hindi yung nagpapaka-song lead tayo or service lead o nagpapaka-active tayo sa church. Iyon ay bahagi lamang ng tunay na pagsamba. Ang tunay na pagsamba ay yung alam mo na kaya ka umaawit, kaya ka nagsosong lead, kaya ka umiiyak dahil alam mo na inihandog mo na ang iyong buhay para sa Diyos, para siya ay iyong ang paglingkuran. Share Jesus. Subscribe and share Harapet TV. TV. Go, go, go.